nakilala ko po, noong sa Isidro, galing sa isa pong year-ender Thanksgiving ng mga kababaihan dito sa Pasig. At doon po ko nakikita na balitaan din kayo kung kumusta ba ang Gabriela sa loob ng Jurassic Congreso. Pero bago po yan, gusto ko lang ikwento na dati po, 5 years ago, yung taon na nakakaraan, dito po ako nag-birthday sa Pasig. So, October 29. Si ano? Bakit? Nakatanggap po ako, madaling araw, yung araw ko ng-birthday. Tayo lang ako para makuha. Sabi po sa akin, kasi dati na po akong pumpisita ng mga kabataan. 6 years po ako sa loob ng Congreso. Noong panahon na yun, tinawagan po ako. Ang sabi, Rep. Sara, pwede ka bang magpunta dito sa Pasig? Nagkakaroon ng demolition. O doon po sa may dadaanan daw ng Paris. At sabi sa akin, emergency, kasi nandito na po yung mga magde-demolish. Kailangan natin ng mga nagtindi o para itigil yung demolition o kaya naman mapag-usapan po kung paano ba natin matatalakay yung mga issue at matiyak yung karapatan sa pabahay, sa karapatan sa abot kaya, abot kamay, deserve na kabahay ng ating mga kababayan. Mula noon, hanggang ngayon po, talagang hindi madali sa akin. Kasi po, sa totoo lang, kahit walang malalakas na bagyo, parang araw-araw may visa ko na. Bakit? Bakit ko nila sabi? Marami kong mga kababaihan, nakakaranas, hindi lang yung mga malalakas na pagbaha, kapag panahon ng sakuna. May mga lugar po na dati binabaha, pero binabaha ngayon. Pero bukod po doon, ang dinadaig ng mga kababaihan, yung matataas na presyo ng mga bibig. Yan po yung isa. Mataas na presyo ng bigas at kasabay din yan, mas mabigat sa akin na maraming kababaihan ang walang trabaho at kabuhayan. O kung meron man, hindi regular. O kung regular man, kulang na kulang para sa panggastos sa ating pamilya. Ganun din, kaya po kami nalilito para nagsabihin sa inyo na bagaman paano yung krisis na nararanasan natin. Andiyan naman yung din krisis sa klima. Diba? Yung dati sobrang init, ngayon sobrang init kapag summer. Climate change. Climate change. Nagbabago na yung klima at ngayon talagang krisis. Emergency na. Kayo din ang ulan. Yung dati mga lugar hindi naman talagang dinadaanan ng malakas na bagyo. Ngayon, hindi po ng kanilang nakapunatan. Kaya, kasabay ng krisis pang klima, yung krisis pang kabuhayan, krisis pang ekonomiya. Pero hindi naman tayo magandang balita. Ano yung magandang balita natin? Magandang balita natin, yung mga grupo na kasing ninyo, hindi sumusuko na mag-aisa para bigyan ng boses ang inyong mga panawagan. Panawagan sa kabahay, panawagan natin para sa maayos na kabuhayan. Yung panawagan natin para bigyan ng mga tawag o ng mga kababaihan sa loob at labas ng Pasig. At ang pinakahuli po natin ginawa tungkol dyan, nabalitaan mo ba na yung pondo para sa susunod na taon, yan po ay naisama natin sa tinatawag na tayo. Yan po yung pinakalang Senado at House of Representatives. Ngunit, nalilibig po siguro, kasi ang National Office ng DepEd, hindi po pa nandito sa kaso. 12 million pesos yung inalkas mula sa kanilang pondo. Bayad ba kayo? Hindi dapat. No? Kasi ang edukasyon na dapat todo-todo po ang suportan natin. Yes. Diba? Ilagay natin, ibalik natin dapat yung boto para sa edukasyon. Ngayon, ang galaw po namin sa Gabriela, may panawagan kami ngayong araw na pwede ba hindi pa dapat tapos yung trabaho ng Kongreso o dating sa balik. Pwede ba ibalik nyo yung 12 billion sa DepEd? Yes! Ating
yan po ang isang good news po. Kasi tuloy-tuloy po kami na naninindigan na dapat walang budget pa ang social services. Kasama ba natin ang CIA sa panawagan na yan? Yes! Sumama na po kami na dapat walang alkas, dapat dadagdagan pa ang pondo para sa edukasyon at kalusugan. Pangalawa, na magandang balita. Nagbunga na po yung katagal na panawagan ng mga kababaihan na ibalik si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Sino po nakakilala dito kay Mary Jane? Marami po wala pa ako, kaya sigurado ako marami pa ako. Pero si Mary Jane Veloso po, noong 2015, no? Yan po yung malaking laban natin. Kasi siya po ay nasa death row na. Dahil po siya ay kasabihan na pinakikit po sa kanyang maleta na droga. Hindi niya po alam. Yung droga po na yun, napatunayan na nasingit lang sa kanyang maleta. At yung nagsingit po sa kanyang maleta, nakakulong na po ngayon. Convicted na kayo. At si Mary Jane ay biktima. Kasama po ang Gabriela sa nag-vigil dun sa harap ng embassy. Kasi papayag na tayo pag pumamatay sa ganyan ng kababayan natin na walang kasalanan at biktima na tayo. Okay? Hindi po tayo pumayag. Kaya yung araw na yun, nailigtas po natin si Mary Jane Veloso. Pero matagal po siya nakakulong sa Indonesia. Mula 2015 hanggang ngayon. No? At nabalitaan po natin, siya po ay inilipat na mula sa kanyang kulungan tungo dun sa kapital ng Indonesia para sa processing ng kanyang pagpapalik. At ang balita po ngayong linggo, makakabalik na si Mary Jane Veloso. Ngayon, hindi pa patapos ang ating laban. Kasi po, ang magiging transfer lang sa kanya, yung custody, mula Indonesia tungo Pilipinas. Kaya, posible pa rin na pagbalik na dito, diretso po siya sa kulungan. Nag-usap ko kami. At sa totoo lang, may petition ko kami sa Facebook. Sino dito na yung Facebook? TikTok! Ako na ang ating mga kasama sa CIA, buwa at mga kababaihan ngayon. Meron po kaming petition. May petition po kami na nanawagan sa Pangulo na pwede bang gawanan na natin ng tuluyan na kalayaan si Mary Jane Veloso. Clemency po ang tawag niya. Clemency for Mary Jane Veloso. Pwede ba natin hanapin at pirmahan ang petition na yan?